Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. In 48 hours, tingnan natin ano mga magaganap pangyayari sa'yo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Paki-check po muna kasi nag-update ako sa mga magpapa-personal reading. Nasa description below o nasa baba ng video ang details. Paki-check na lang po sa mga gustong magpa-personal reading. This is a general reading, Gemini. Iba ang general at iba ang personal reading. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nangyari at hindi naman nag-resonate sa iyo, ibig sabihin hindi mo ang energy ang ating nakukuha. Maaring related itong mga number na ito sa iyo, no? Maaring birthday mo yan o ano man siya. We have the 1, 23, 33, and 34. Okay. May mga gagawin ka raw na isang sitwasyon. Maybe you're doing your passion. Yan, may mga pag-aaksayahan ka. Pag-aaksayahan talaga ate. Hindi. May mga either pagpupursigahan o o kaya yung paglalaanan ng iyong energy, kumbaga ganyan, no? Sa nakita ko dito. May mga biglaan din mangyari. Maybe makareceive yung iba sa inyo ng something information, communication, or message or news, no? Sa nakikita ko sa inyo. Sa iba sa inyo, gano'n. Maaaring daw din, sa iba sa inyo is okay. May mga something ka na medyo magkakaramnas ka ng depression, anxiety, ganyan. Parang stress, iba? May pagdadaanan ka daw na siguro alalahanin, na siguro hindi naman ganun kalaki sa iba, no? Parang may stress ako nakikita, makakaramdam ka ng konting nervyos, baka ninervyosin ka, magdudoki-doki ka, ganyan. And then also, nakakita ko rin na sana wala kayong sakit, no? Sa nakita ko dito kasi parang may tao ako nakitang may sakit or maybe there's a disease ako na nakikita dito. Mag-ingat din kayo when it comes to pagnakaw o maaaring mawalan kayo ng mga gamit o manakawan kayo, mahulugan kayo ng gamit, yung mga ganyan ako nakikita sa inyo. Nagkakaroon or magkakaroon may isang sitwasyon kayo na gusto niyo umpisahan na parang gusto niyo in structure, pero parang hindi pa siya magagawa o hindi pa siya, magkakaroon pa siya ng delay. Sa iba ganun, parang magkakaroon ng delay sa mga gusto niyong gawin na sitwasyon sa buhay mo. So nakita ko dito. Parang medyo, siguro hindi naman ganun pero ang nakikita ko dito, when it comes to delay, kasi nasa sayo si key. Ibig sabihin, kung ano man yung delay na yun, is pag kumilos ka, mariresolbahan siya kasi nasa sayo si key. Diba? Baka may mga inaalala ka, diba? Dito, kumaga gusto mo na siyang i-start pero nag-aalala ka pa. Pero tandaan mo, lahat ng magiging resulta, resolutions, answer is nasa sayo mga kamay, no? Kasi nasa sayo si key. The fulfillment happen is nasa sayo yun. Either to your money, sa negosyo mo man yan, sa pag gusto mo man magkaroon ng wealth o gain ng iyong mga kaperahan, ganyan, to your business or finances mo yan, anything is nasa sayo si key. Tandaan mo ha, nasa sayo yan. May mga mag-a-unlock na isang sitwasyon sa buhay mo, ibig sabihin there's an idea ka na maiisip na maaaring gusto mong umpisahan, na maaaring ito is related to money or relationship to sa iba sa inyo, no? Pero iba dito kasi we have the heart eh. Sabihin iba dito is a money related or into your pinagtatrabahuhan, ganyan. Stability, ganyan sa nakikita ko dito. Basta kung ano yung mangyari, mga achievement, nasa sayo, kamay. Kung gusto mo na abundance, nasa sayo, ganyan. Andito rin yung sitwasyon na if you want ng positivity happen in your life, nasa sayo yung key. No, anything, nasa sayo lahat yun. Nasa sayo mga isip o idea, yung mga sitwasyon na yun to fulfill something in your life, ang sinasabi dito. And also, yun, if you want to fulfill, it is time to take it action
na magkaroon ka ng destination. Yan. Ito na yun. Ito na yung pagkakataon, kumbaga, sa inyo, no? Meron tayong Gemini, Virgo, Sagittarius, and Leo. Tingnan natin. Siguro iba dito may pag-gain ng inyong, may pag-angat ng iyong sahod, ganyan. Sa iba sa inyo ha, siguro baka nag-overtime kayo, ganyan, 'di ba? O kaya night shift kayo kasi pag ganun, 'di ba, medyo nadadagdagan yung sahod. 'Yun. Kaya nakikita ko na maaring magkakaroon ng pag-gain ng inyong pera or wealth. Yan ang nakikita ko dito. O kaya sa inyong mga finances, ganyan, sa inyong negosyo, yan. Pero if gusto mo pa siyang i-move forward, i-push, malaki ang makukuha mo. Tingnan natin kay Gemini. Kuha tayo ng 3 lang. Bakit may lungkot ako nakikita? Parang there's a sadness. O may mga disappointment sa iba ako nakikita sa inyo. Oh my God, devil. In what way po? In what way talaga? Pwede pong teka lang. Thank you. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, may isang sitwasyon sa buhay mo na maaring hindi mo pa siya totally ma-let go, no? Sa nakita, parang you want to try mo one more time dun sa bagay na yon sa nakikita ko dito. Kasi andito ka sa sitwasyon mo na you're thinking yung sitwasyon na yun, no? At hindi ka pa nakakapag-desisyon para i-end yung sitwasyon na yun o desisyonan yung sitwasyon na yun sa nakikita ko dito. And then also, nandito ka sa sitwasyon na nagkakaroon ka ng time to think or nandito yung sitwasyon na nagkakaroon ng decision making when it comes sa sarili mo, no? You need to use your mind and intellect if you want to crossroad or you want to ending something o gusto mo nang may mga baguhin sa buhay mo, kailangan mong harapin yung obstacle na yun, no? Sa nakita ko, facing a difficult decisions in your life at kailangan mo yun harapin, no? Ang nakikita ko dito, parang handun ka kasi sa sitwasyon na parang tinitimbang mo yung sitwasyon sa nakikita ko dito, na nagkakaroon ng pagtitimbang bago ka magdesisyon or maaari din naman handun yung fear mo sa sitwasyon na yun na natatakot ka from the unknown na mangyari if ever, no? Na desisyonan mo yung bagay na yun sa nakikita ko dito. Meron akong nakikita na kasi parang dito yung sitwasyon na iba sa inyo magiging mix. Andito yung sitwasyon na gusto mong panindigan yung sitwasyon na yun, pero nakikita ko dito parang naguguluhan ka sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo magiging busy. Iba sa inyo is may mga iba-block na daw kayo sa buhay nyo. May nakikita ko dito na parang may isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na mangyayari na paulit-ulit na lang. Ganun ako nakikita. Yung nangyari noon, muling mangyayari. Muli ngayon, no? Yan, paulit-ulit yun sa nakita ko to. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng delay ha. May mga delay situation. May nakikita ko dito na tao na hindi siya pwedeng maasahan. Anak, dito ka, Bibi. May tao dito na hindi siya pwedeng maasahan, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, no? At nakakakaroon ng mga pagpapaliban sa iba sa inyo, no? May mga pagpapaliban ka daw na isang sitwasyon o ipagpapabukas mo itong sitwasyon na ito bago mo siya desisyonan. So, nakita ko to. And also, yung iba sa inyo is meron kayong isang sitwasyon sa buhay mo na parang it's too much responsibility na parang nakaaklang sa buhay mo. Hindi ko alam, siguro sa trabaho mo, sa family mo, o sa man aspeto ng buhay mo yun, no? Sa nakikita ko dito. You want to be independent dun sa sitwasyon na yun, pero ang nakikita ko sa iyo medyo parang yung iba sa inyo, you want to be independent, yung iba sa inyo is parang magbubulag-bulagan ata kayo dun sa sitwasyon.
at aakuin nyo na lang yung iyong responsibilidad na iyon. Sa nakita ko dito. Ano kaya yung nakita ko na titingnan ko ha, parang may nakita akong isang sitwasyon dito. Universe, pakialam nyo nga sa akin to. Para mabigay ko sa inyo lahat. About saan to? Sing. May isang sitwasyon daw na hindi nakalika dito, may isang sitwasyon daw na hindi magsasucess. Parang may nakikita kasi, kaya ako inano yung si Baraha, kasi ang nakikita ko dito, may isang sitwasyon na parang babaksak siya, or parang guguho or magko-collapse siya, sa nakita ko. Either guguho siya, magko-collapse, or anong tawag dito? Masisira. Ang nakikita ko dito. May ganun ako nakikita. May masisira. O magko-collapse. Pagbaksak. So, iba dito siguro related to mechanics. Mechanic. Para siguro mga vehicles, mga machine, ganyan. Mga, ba yung mga related ng machine? Mga cellphone, mga ganyan. Sa nakita ko dito. O kaya, trabaho, ganyan, sa nakita ko dito. Anything, or kaya diba, may 3 of swords ka. Anything sa sa iba dito, siguro a health issue, ganyan, sa nakita ko. Basta something collapsing. Either to a relationship, magkakaroon ng separation, ganyan. Ganun nakikita ko. Parang makakaramdam ka raw ng, yun, parang yung iba yung hindi kayo lahat dun may mga unexpected, a blow of emotion ako nakikita sa inyo. Ganyan. Halimbawa, kasi sabi ko parang nangyari na mangyaring muli. Halimbawa, nabubuli ka sa trabaho mo. Akala mo okay na yung pala mangyayaring muli, yung mga ganon. Para makakaramdam ka daw na yung feeling sad. Anything, sa kuhanin mo kung saang aspeto ng buhay mo yan. Makakaramdam ka, yung iba dito baka natotrauma na kayo, ganyan. Iba dito may mga hindi pagkakasunduan. Iba dito medyo malilito ka sa mga sitwasyon o destination mo this time o mga decision making mo. Yan. I hope walang separation The Lovers. Okay. Meron ako nakikita sa'yo na maybe you're still stuck. Ako nakikita sa'yo or mai-stuck ka sa isang sitwasyon mo, no? Dahil sa tao na pagkakaroon ng masamang pakay sa iyo or pagiging sakim sa sarili, no? Itong tao na ito. Kasi parang ayaw niyang parang siya yung tao na sobrang toxic sa'yo kasi hindi kayo compatible sa isa't isa nitong tao na to. O maaaring magkakaroon ng conflict, ganyan, maaaring na magkakaroon ng hindi pagkakasunduan, hindi kayo magkakatugma ng energy itong tao na to, hindi yung pagkawalan pagkakaisa, hindi yung maaaring magkakaroon ka ng puot o galit dito sa tao na to. Sa nakita ko, itong tao na to is maaaring sobrang maksakim or sarili lang din niya, iniisip niya sa nakikita ko dito. Yung manifesting something, na sana is lumayo na ito sa akin tong tao na to, umalis na tong tao na to sa akin. Yan, maaring sa kasama mo sa trabaho, maaring boss mo, asawa mo, kung sino man siya, maaring lovers mo, di ba? Sa iba sa inyo. You need to protect yourself or yung sitwasyon na kailangan mong magsalita, no? If ever na yun na ang nangyayari sa iyo. Magsalita ka rin hanggat kinakailangan, sinasabi dito. Wag lang yung na hayho-hayho ka lang din sa nakikita ko to. Wag ka lang mag-manifest. Siyempre, para maiwasan o hindi mangyari itong sitwasyon, magsalita ka or mag-action ka din dito sa sitwasyon na ito. Yung mga kasi yung iba sa inyo, night shift ba kayo? Parang napakadilim kasi nung nung iyong card. No, sa nakita ko, siguro iba dito is night shift kayo, kulang kayo sa tulog. Sa nakita ko to, baka sakaling magbawi dapat kayo, no? Kasi makakaramdam din yung iba sa inyo ng pagkapagod. Sa nakikita ko, para makakaramdam kayo ng pagod.
May mga sitwasyon daw na maiisip kayo o may mga iilusyonin kayo, isipin every night because of the stuck situation ako na nakikita sa iyo. You want a new beginning sa isang sitwasyon na na-stuck ka, no? Maaring into your lovers, ganyan, maaring sa trabaho mo, sa any aspeto ng buhay mo. Ganon. Parang gusto mo nang matapos yung sitwasyon na iyon para ikaw is makalaya na at para ikaw is makahinga na ng maigi, no, sa nakikita ko sa iyo. Kung saan man yan. Tingnan natin ang top. May mga tension pa talaga na hindi pa totally natatapos na maaring iyon is inahatak ka pa hanggang sa ngayon. Sa iba dito, nabubuli kayo no? May isang sitwasyon sa buhay mo na parang you are patiently waiting do sa sitwasyon na yon or ang tagal-tagal mo na naghihintay hindi pa rin nangyayari ang isang resulta na iyon, no? So, you try to analyze or nagkakaroon ka ng progressing do sa sitwasyon na yun pero ang nakikita ko dito is maaaring hindi pa siya natutupad sa nakita ko sa iba sa inyo. Either sa relasyon mo yan, sa pera mo man yan, sa trabaho mo man yan, sa pamilya mo man yan, anything na aspeto ng buhay mo. Sa nakikita ko sa iyo dito, mayroong isang sitwasyon na nagkakaroon ka ng options or you illusioning something o nahando yung pagde-daydream o fantasizing sa isang tao na maaring gusto mong makipag-union or vice versa tayo or makipag-union or makipagkaisa o magkaroon ka ng pagkakaisa or magkaroon kayo ng balanced relationship o balanced situation, magkaroon kayo ng togetherness sa iba sa inyo, ganun. Pero you still hiding yung feelings na yun, no? Sa nakikita ko dito. And then, yung iba naman sa inyo is may mga didesisyonan ka na isang situation. Ay, gumaganon pa ako no? O may mga didesisyonan ka daw na isang sitwasyon sa buhay mo, pero medyo mabagal ang decision making na to. Maaring matagal mo na itong dinidesisyonan pero hindi siya maganap-ganap. Or may desisyonan ka na hindi mo pa maganap, hindi pa mangyari-nyari. Sa nakikita ko dito. Sa iba naman, makakaramdam ka raw ng sadness sa tao na very na kinikare mo. Parang yung mahalaga siya sa'yo, ganyan. Care ka sa kanya. No? Magkakaroon ka daw ng konting sadness doon sa nakita ko. Parang malilito ka. Kasi hindi mo, siguro maaaring hindi mo mabasa kung sino talaga siya, ano ba talaga yung feelings niya, ganyan, sa nakita ko dito. Yan. May mga tension talaga na hindi pa tapos, oo, yun ang nakikita ko. Yung iba dito is mabubuli ka raw sa nakikita ko dito. Kasi kasi parang may mga iisipin ka daw dito sa nakikita ko. Hatakin ko to Hatakin ko lang tong isang card na to. To confirm. Meron ka daw decision making na maguguluhan ka. Parang you want to heal something. Ako nakikita ito. Parang you want to heal something. Gusto mo siyang kausapin. Ini-illusion mo siya. Pero parang ang nakikita ko dito is hindi ka makapag-desisyon sa tao na to. Sa sitwasyon na to, no? Maaring nakakausap mo na siya sa nakikita ko dito. Maaring nakakausap mo na siya. Kasama mo sa trabaho to. O nakakausap mo na siya. No? Pero ang nakikita ko dito, parang ang gulo ng isip mo. Maaring nagkakaroon ka ng illusioning or you have a wishful thinking sa tao na ito, no, sa nakikita ko dito. Ibig sabihin, merong tension na hindi pa natatapos sa inyong dalawa dito, no, sa nakikita ko dito.
Kasi you want to heal itong sitwasyon na to Parang gusto mo magkaroon uli ng ano, ng clarity sa kanya or magkaroon kayo uli ng revert ditong tao na to, no? Sa nakikita ko. Kasi you still care sa kanya, sa nakikita ko dito. Kaya andun siguro yung lungkot, na nadadala ka pa ng sitwasyon na to hanggang ngayon and you still stuck dito sa sitwasyon na ito. Iba naman sa inyo is magkakaroon nga ng, tulad ng sabi ko kanina, a conflict, ganyan, or may mga sitwasyon na hindi kayo magkakaintindihan. May nakikita rin ako na pagkakaroon ng weak, no? Ako nakikita, siguro magiging weak ka o mapanghihinaan ka ng loob sa ibang aspeto ng buhay mo sa nakita ko dito. Siguro kung ikaw is nabubuli, ganyan, parang handun yung sitwasyon na kasi need mo rin magsalita pag nabubuli ka, no? Kasi nakikita ko ito parang hindi ka magsasalita. Ganun. Baka i-accept ko lang to. Maring may meron ka mga nakakasama na isang tao o tao man to o sino man ito sa buhay mo, maaring doon ka sa kanya magkaroon ng sadness, no? Sa nakita ko. Sa iba sa inyo, ganun. Meron kasi ako nakitang physical and emotional situation ako nakikita na maaring masaktan ka. Either to your money, masakit nga kapag wala kang ipon na pera, di ba? Maaring sa mga taong pinahahalagahan mo o mahalaga sa'yo, tapos hindi ka nila maintindihan, ay masakit talaga yun. May mataas ang ego ha. May nagtataas ang ego. Diba dito, there's a battle or nagkakaroon ng competition. Ganun. Siguro sa trabaho o kaya sa karelasyon, ganyan. May kakompetensya ka sa trabaho mo, ganyan. Ayaw niya magpatalo. Diba? Kasi nakikita ko dito, may tao dito na ayaw niyang magpatalo. At hindi siya magpapatalo. Kunin mo lang yung sa'yo. Arigato namase, God bless.